Hello mga sir! Balak mo bang mag-upgrade ng panggilid para sa scooter mo? Gusto mo bang tumulin ng konti? Magkaroon ng dagdag arangkada pag o-overtake? At syempre, may konting power kapag nagre-ride kayo ng mga tropa mo. Pag-usapan natin ngayon mga sir, paano mag-upgrade at ano yung mga kailangan mo malaman pag nag-upgrade ng panggilid? Yes sir! First na pwede nyo gawin mga sir, yung budget meal na tinatawag kong upgrade ng panggilid. Hindi ka muna magpapalit ng pulley set. Pwede ka muna tinatawag namin na maggaan or magbigat ng bola. Pwede ka rin magtigas ng center spring or clutch spring. Sabihin natin example is NMAX. Ang stock na bola ng NMAX is 13 grams. So pwede mong gawin dyan is gaanan mo ng konti. Sir Mel, ano ba yung mga combination na pwede mong gawin? Pwede ka mag-combination ng 310 saka 312. Okay yan sa stock na panggilid, maniwala ka sa akin. Pwede nyo rin namang gawin, pag mas mabigat yung rider, gaanan nyo pa ng konti. Pwedeng 10 saka 11. Mararamdaman nyo agad na iba yung arangkada ng motor nyo pag naggagaan kayo ng bola mga sir. Regarding naman sa springs, ang stock na clutch spring at stock na center spring ay merong RPM range na 800 RPM only. So ibig sabihin yung mga motor nyo na stock, onting tiga lang ng trato, umuusad na siya. Kapag nagtitigas tayo ng center spring, nagkakaroon tayo ng additional na arangkada. Pero, minsan napapansin ng ibang rider, pag nag-upgrade sila ng panggilid, nagkakaroon ng tinatawag na delay. Ba't ganon, Sir Mel? Parang bumagal po yung arangkada ko. Dati kasi, yung stock nyo na panggilid, pag nasa traffic kayo, onting tiga, nakaka-overtake na kayo, nakakasingit-singit na kayo. Pero once na magtigas kayo ng tinatawag natin na springs, yung center, saka yung clutch, nagkakaroon po kayo ng konting gigil sa makina. Yun po yung sinasabi nyo na parang umingay po yung panggilid, nagkaroon po ng konting vibration yung panggilid ko. Kasi nga po yung motor natin nagkakaroon ng additional na buwelo before umandar. Bigyan ko po kayo ng idea. Kapag nagtitigas po tayo ng springs, para po tayong binabala sa tirador. Kapag ang springs nyo ay malambot, like yung stock, isisipin yung tirador, parang hinihila ka lang ng ganyan kasi malambot nga yung spring eh. Tapos bibitawan ka na agad. So, ang takbo ng bato hanggang dito lang. Pero kapag ang springs mo is mas matigas, ang mangyayari is parang binabanat ka ng mahaba bago ka bitawan. So, ang mangyayari, ang tendency, mas torquey. Yung pakiramdam na parang umaatras ka sa upuan. May delay ng konti, pero mas powerful talaga siya. Pangalawa mga sir, ito yung laging tinatanong sa Facebook page ko, sa comment section. Ano ba yung magandang weights ng bola at ano ba rin yung magandang RPM ng springs? Lagi kong sinasabi at lagi kong sinasagot sa comment section, there is no perfect tune. Kanya-kanya po tayo ng tono kasi may rider na mabigat, may rider na magaan, may rider na palaging may karga, okay, na mamalengke, whatsoever. Kaya iba-iba po yung tono natin ng panggilid. Iba rin ang tono ng for example, nagtanong mo sa tropa mo na NMAX yung motor niya, motor mo Honda Click, hindi mo pwedeng gayahin yung set ng bola nun. Pero lagi kong ina-advise is mas gaanan. Kung ang stock na bola ng motor mo is straight 15 grams, huwag kang maglalagay ng straight 17 grams. Lagi tayong pagaan para yung ating motor is mas umaarangkada. Okay? Lalo na kung hindi ka naman nagkakabit ng pulley set. Pero pag ang goal mo is tumipid yung motor mo sa gas, tapos babagal lalo kasi siguro gusto mo matipid tapos hindi magagamit ang anak mo para hindi masemplang. Bigatan mo yung bola mo as in mabigat. So ang stock na bola mo 17 grams, kung yun ang stock na bola mo 17, gawin mo 20. Halos di uusad yan sa sobrang bigat at ang tipid yan sa gas. So yun yung pros and cons, no? Regarding naman sa springs, there's no perfect tune as well. Kailangan nyo pong maghanap ng mekaniko like dito sa Speed Up Garage para pagtiyagaan, hanapin yung best na tono na mag-fit sa inyo. So, mekaniko po talaga ang susi para sa inyo. Bawat tao may kanya-kanyang recipe ng adobo. Kung ano yung magugustuhan nyo, yun yung isiset ng mekaniko para sa inyo. Number 3. At kung mag-upgrade kayo ng panggilid, syempre huwag niyong kalilimutan, magpalit ng RS8 quality CVT parts. Meron po tayo yan sa iba't ibang motor. NMAX, Aerox, Honda Click, ADV, PCX, Honda Beat, and so on and so forth. Bukod sa pulley set, meron po tayong mga center springs at meron din po tayong bola. Syempre kasama na dyan yung clutch spring na tinatawag natin. Sobrang quality nito mga sir, meron tong warranty, lalo na pag dito kayo nagpakabit sa Speed Up Garage mga sir. Number 4, and last but not the least, is huwag nyo pong kalilimutan magpalinis ng panggilid or magpa-maintenance ng panggilid. Marami kasing nagbe-message sa page ko, nagpakabit sila sa akin ng panggilid noong April 2023. Tapos,
nag-message, kumalas daw yung panggilid nila ng January 2024. So most probably mga sir, ang panggilid mga sir, kung kakalas yan, kumalas na agad yan pag alis nyo pa lang sa shop. Ibig sabihin, hindi nahigpitan ng maayos yung panggilid. Pero from April to January, kumalas yung inyong panggilid, ibig sabihin, kayo yung may lapses. Dapat kasi ang panggilid, pinapalinisan, pinapacheck every 7K odo. 7,000 to 8,000, very, very good na yan. Tandaan nyo, yung mga bolts, nagluluwangan yan, no? Dahil sa vibration ng ating panggilid, may possibility na lumuwang siya. Kaya, maintenance is the key para maprotektahan nyo yung panggilid nyo. Kahit anong brand ng panggilid ang ikabit nyo, kung hindi naman kayo magme-maintenance, hindi rin po yan tatagal. Kahit yung original nyo pa na stock, kung hindi nyo maintenance yan, masisira rin po yan agad-agad. So that's it mga sir, sana may natutunan kayo today. Pag mag-upgrade kayo ng panggilid, RS8 number 1. Till next vlog, yes sir!